Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang action sci-fi thriller film na tinatawag na The Platform. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Bernard Bacailes, Kazuki Uzumaki, Elenat Espinoza, It's You Boy Infinite, Christine Verdeflor from Cavite, Nainoke Boy from Kalibo Aklan. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Sa simula ng pelikula, nakikita natin ang pangunahing tauhan na si Gorang nakakagising lang niya sa isang bilangguan na parang vertical na tambak na shaft. Dito, kasama niya sa selda ang kanyang kasama na si Trimagasi. Matagal na si Trimagasi sa bilangguan na ito, kaya alam niya kung paano ang sistema dito. Napapansin din niya na bagong bilanggo si Gorang kaya sinubukan niyang ipaliwanag na kapag oras ng pagkain, kakain sila ng mga tira-tirang pagkain mula sa mga palapag sa itaas pababa. Pagdating ng pagkain, hindi kumain si Gorang sa kahit ano. Kumuha lang siya ng isang mansanas na kakainin niya mamaya, habang si Trimagasi naman ay nagmamadaling kinakain ang mga tira-tira kahit halatang mga natira na ng ibang tao. Ilang minuto lang, bumaba na ang platform sa susunod na palapag. Biglang sumimulang sobrang init sa selda ni Gorang. Ipinaliwanag ni Trimagasi na dahil ito sa mansanas na tinagaw niya dahil bawal mag-imbak ng pagkain sa selda. Ang selda ay pwedeng sobrang init na mapatay ka sa pagkasunog o sobrang lamig na mapatay ka sa pagka-freeze. Agad na itinapon ni Gorang ang mansanas at bumalik sa normal ang temperatura. Tapos, bumalik ang eksena para ipakita kung paano napunta si Gorang sa bilangguan. Bago pumasok, pinapayagan ang bawat isa na pumili ng isang bagay na dadalhin sa loob ng bilangguan. Pinili ni Gorang ang isang libro. Sinabi niya kay Trimagasi na voluntaryo siyang pumasok bilang bahagi ng isang research study para makakuha ng diploma paglabas niya. Ikinwento rin ni Trimagasi kung paano siya napunta dito. Isang araw, nakakita siya ng advertisement ng kutsilyo na kaya tumagas kahit sa mga bricks. Nangganyo siya at binili niya ito. Pero ilang araw lang, may lumabas na panibagong commercial para sa kutsilyo na hindi mapuputol kahit paulit-ulit itong gamitin sa bricks. Nena si Trimagasi sa advertisement na yon kaya binato niya ang TV mula sa itaas na palapag at nakapatay ito ng isang tao sa ibaba. Dahil doon, napunta siya dito sa bilangguan. Syempre, ang piniling dalhin niyang gamit ay yung mismong kutsilyo na iyon. Pagdating ng pagkain, sinubukan ng kumain ni Gorang ng mga tira-tirang pagkain dahil hindi na niya mapigilan ang gutom niya matapos hindi kumain buong araw. Nang matapos siya kumain, tinanong niya si Trimagasi tungkol sa mga palapag na pinagkulungan nito. Sagot ni Trimagasi, nandoon siya sa palapag 72, 26, 78, 43, 11, 70, at 132. Nang marinig ni Gorang yung mga bilang lalo na yung 132, naisip niya na siguradong pinatay at kinain ni Trimagasi ang kasama niya sa selda dahil imposible na makarating ang pagkain sa floor 132. Pagdating ng platform, may babaeng nakatayo dito na si Miharu. Ipinaliwanag ni Trimagasi na bumababa siya buwan-buwan para hanapin ang anak niya na sinasabing nasa pinakamababang palapag. Pero ang iba, tinitingnan si Miharu na parang baliw lang dahil naniniwala siya na nandoon ang anak niya. Araw-araw dumadaan para kay Gorang at Trimagasi. Unti-unti nang nasasanay si Gorang sa pagkain ng mga tira-tira at lumalapit ang loob niya kay Trimagasi. Isang gabi, naamoy ni Gorang ang amoy ng gas na senyales na tapos na ang buwan nila sa selda at malapit na silang ilipat sa ibang palapag. Nang magising siya, nagulat siya nang makita na nakatali siya. Gawa ito ni Trimagasi dahil ngayon ay nasa floor 171 sila. Sinabi ni Trimagasi na mag-aayuno siya ng 1 linggo at pagkatapos noon, wala na siyang ibang pagpipilian kundi putulin ang laman ni Gorang para kainin. Pag bumaba ang platform, wala nang dalang pagkain, puro pinggan at kubyertos na lang. Pinapangako ni Trimagasi na hindi siya aalis ng mahalagang parte ng katawan kaya manatiling buhay si Gorang at ibabahagi niya ang parte ng laman ni Gorang para kainin. Araw-araw dumadaan at walang laman ang platform kaya tinanggap na ni Gorang na hihintayin na lang niya yung araw na sobrang gutom na ni Trimagasi. Dumating nga ang araw na yon. Walang ibang paraan, ginamitan ni Trimagasi ng kutsilyo si Gorang. Pero ilang saglit lang, dumating si Miharu sa platform at agad inatake si Trimagasi. Sa awa, tinulungan ni Miharu si Gorang na makalaya at binigyan siya ng kutsilyo para tapusin si Trimagasi. Dahil dito, namatay si Trimagasi sa saksak ni Gorang. Kinabukasan, nagising si Gorang mula sa pagkawalang malay at nakita si Miharu na kinakain ang laman ni Trimagasi. Hindi naging gaaman si Miharu. Mabait niyang inalok si Gorang ng kaunting laman para makatulong sa gutom nito, tapos nagpatuloy sa pag-alis na nag-iisa, iniwan si Gorang. Sa mga sumunod na araw, napilitang kainin ni Gorang ang nabubulok at may bulate na laman ni Trimagasi para mabuhay. Nagsimulang
nang magkaroon siya ng mga halusinasyon kung saan nakikita niya si Trimagasi na parang nagtuturo sa kanya tulad ng dati. Lumipas ang isang buwan, at nang magising si Gorang ay nasa floor 33 na siya kasama ang isang matandang babae na si Imagari. Nakilala ni Imagari ang pangalan ni Gorang at alam din niya ang dalang gamit nito kaya naisip ni Gorang na empleyado ito ng bilangguan, yung taong nagproseso sa kanyang pagpasok. Tinanong ni Gorang kung ilang palapag nga ba talaga ang bilangguan na ito, at napaisip siya na baka may 200 palapag pala at walang pagkain na makarating doon sa ilalim. Pagdating ng platform, nagsimula si Imagari na maghanda ng 2 bahagi ng pagkain para ibaba sa mga tao sa palapag sa ibaba, umaasang gagawin din nila iyon sa susunod. Pero walang nangyari. Nang bumaba ang platform, binabaliwala ng mga tao sa ibaba ang mga sinabi ni Imagari at patuloy lang silang nagmamadaling kainin ang pagkain. Kinabukasan, sinubukan ulit ni Imagari ang parehong paraan pero ayaw pa rin silang makinig. Ngunit naniniwala pa rin si Imagari na balang araw maiintindihan din sila. Sumunod na araw, kasing tiyaga pa rin si Imagari pero wala pa ring pagbabago. Dahil dito, sobrang inis si Gorang sa mga tao sa palapag sa ibaba kaya ihiin niya ang pagkain nila mula sa taas. Dahil sa ginawa niyang iyon, napilitan na silang sundin ang mga utos ni Imagari. Pagbalik ng platform kinabukasan, nagulat si Gorang nang makita si Miharu na malubha ang kalagayan. Naalala niyang iniligtas siya ni Miharu mula kay Trimagasi kaya mabilis niya itong tinulungan. Nang gabing iyon habang kasama si Miharu, hindi sinasadya niyang pinatay ang aso ni Imagari at kinain ito ng buhay. Dahil dito nagkaroon ng alitan kina Imagari at Miharu. Kinabukasan, nalungkot si Imagari dahil nawala ang aso niya. Pinagsisisihan niya na inampun niya si Miharu 10 buwan na ang nakalipas, at ngayon ay nakikita niyang baliw ito dahil naniniwala siyang nakakulong ang anak nito sa pinakamababang palapag. Ipinakita sa eksena kung gaano kasakim ang mga tao sa mga itaas na palapag sa pagkain. Nakita ni Gorang ang paborito niyang ulam, mga suso, at masayang-masaya siyang kumain dahil iyon na ang huling araw niya sa floor 33. Kinabukasan, nagising si Gorang sa floor 202 na natatakot nang malaman na nagpakamatay si Imagari. Nagsimulang magkaroon si Gorang ng mga panaginip na magkasama sina Trimagasi at Imagari na nagsasabing ang dahilan ng pagpapakamatay ni Imagari ay para matulungan si Gorang na mabuhay sa pamamagitan ng pagkain sa kanyang bangkay. Ang mga salita ni Imagari ay nagdulot kay Gorang ng matinding kalungkutan at muntik na siyang mabaliw sa sitwasyon niya. Pagdating ng platform, gutom na gutom si Gorang kaya sinubukan niyang kainin ang mga pahina ng sariling libro. Sa huli, pinanghimasukan siya ng multo ni Trimagasi na gamitin ang kutsilyo para hiwain ang katawan ni Imagari. Sundin ni Gorang ang ideyang iyon at nagsimulang kainin ang laman ni Imagari. Pagkalipas ng isa pang buwan, nasa floor 6 na si Gorang at kasama niya ang bagong kasama na si Baoeret. Sobrang saya ni Baoeret na nasa ganitong taas sila. Nakipagnegosasyon siya sa mga tao sa itaas para payagan siyang umakyat gamit ang lubid na dala niya. Pero nung sinubukan niyang umakyat, bigla siyang niloko ng mga tao sa itaas, dinumihan siya ng direkta sa mukha. Dahil dito, natakot siya, nawalan ng hawak at nahulog ang lubid pababa sa mga mas mababang palapag. Kinagabihan, nagplano si Gorang na sumakay sa platform pababa habang patas na naghahati ng pagkain at kailangan niya ang tulong ni Baoeret. Pagdating ng umaga, gumawa sila ng mga sandata at nagsimulang bumaba. Sa kasamaang palad, maling paraan ang ginamit nila, nilalabanan nila ang sino mang susubukang kumuha ng pagkain kasi ang plano nila ay magsimula sa floor 51 pababa ang pamamahagi. Habang bumababa, nakatagpo ni Baoeret ang kanyang mentor sa mas mababang palapag. Sinabi ng mentor na walang silbi ang paraan niya, kailangan daw niyang maging maayos at magalang kung gusto niyang makatulong. Binigyan din siya ng ideya kung paano maakit ang atensyon ng administrasyon sa pinakamataas na palapag sa pamamagitan ng pag-iwan ng isang buo at hindi nababahaging ulam. Pinili nila ang panna cotta, isang klasikong Italian dish. Kaya naman buong lakas nilang pinrotektahan ang panna cotta habang bumababa sa platform. Pagdating nila sa floor 51, sinimulan na nilang ipamahagi ang pagkain sa lahat. Palapag-palapag nilang binibigay ang mga bahagi ng pagkain. Sa isang punto, nakita nila si Miharu na brutal na sinaksak ng isang lalaki. Agad na inatake ni Gorang ang lalaki habang nakipaglaban naman si Baoeret sa isa pang salarin na may hawak na espada at nasugatan sa tiyan. Sa huli, nagtagumpay sila pero namatay si Miharu dahil sa dami ng sugat sa katawan. Nagpatuloy si Gorang at Baoeret pababa habang patuloy na naghahati ng natitirang pagkain. Nakakatakot ang mga mas mababang palapag, puno ng mga bangkay ng mga taong nagpakamatay, malamang dahil sa kawalan ng pagkain at matinding pagkalungkot. Sa wakas, nakarating sila sa floor 333 kung saan may natagpo ang batang lalaki na nagtago sa ilalim ng kama. Totoo pala na may anak si Miharu na nakakulong sa pinakamalalim na palapag. Wala nang ibang pagpipilian si Gorang at Baoeret
Eret kundi ibigay ang panakota sa nagugutom na bata. Sa gabing iyon, nanaginip si Gorang tungkol kina Trimagasi, Imagari, at Miharu. Sinabi sa kanya na ang anak ni Miharu ang mensaheng dapat nilang ipaalam sa taas. Pag-aising ni Gorang, nagulat siya nang makita na patay na si Eret dahil sa naunang sugat sa espada. Naiwan mag-isa si Gorang kaya dinala niya ang bata sa platform na patuloy na bumababa sa pinakadilim at pinakamalalim na bahagi. Muling nanaginip si Gorang na nakita si Trimagasi na inimbitahan siyang manatili doon at hayaang mag-isa ang anak ni Miharu na umakyat gamit ang platform. Pumayag si Gorang, kumbinsido na tapos na ang kanyang misyon, at dito nagtatapos ang pelikula. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.